So your father died on his birthday? Sumingit si John upang malaman ng lahat na patay na ang ama ni Sean, kaya wala nang silbi ang mga pinagsasabi nito. That's what I believe then, sagot ni Sean. Not until I found out that it's not true. Well, your mom's fault that she lied to you. Nanunuyang wika ni John. I understand her. Your mother may also lie to you for your sake. Katuwiran ni Sean. Napatingin si John sa kanyang ina. Umiwas naman ang tingin si Glizelle sa kanyang anak. My mom is not a liar. She's not like your mother. Pagtatanggol ni John sa kanyang ina. Okay then, that's what you believe. But I want to tell you that my mom and dad separated ways on the day after my dad's birthday. That was May 7, 2018. I was 2 months old in my mom's womb back then. How come you were born on October 18, 2018? I thought my dad met your mom a week after dad's birthday. You were supposed to be born February 2019. Am I right? Oh! Napaawang ang labi ng lahat. Nagsimula na ang lahat sa pagbilang ng mga buwan tungkol sa sinabi ng bata. Oo nga naman, parang magkatugma kung totoo nga ang sinasabi ng bata na may relasyon ng ina nito sa kay Mr. Wilson. Ilang sandali pa ay bumulahaw ng iyak si John. Nang mapagtanto ang lahat, binalingan niya ang ina. Mom, tell me, he's lying. Si Phil na nanonood sa labas ng venue ay nakuyom ang kamao. Hindi niya lubos akalain na ganito kalawak ang pag-iisip mayroon si Sean. Kaya pala panay ang tanong noon sa kanya kung kailan ang birthday niya at kung paano sila nagkakilala ni Missy. Nagtanong din ito kung kailan nagkahiwalay ang mommy at daddy nito. Mapapatay siya ni Missy sa pagiging pabaya niya. Sino ba naman ang mag-aakala na nagsisimula na ang bata sa pag-iimbestiga ng pagkatao nito? Lagi itong nakababad sa iPad at one time, nahuli niyang nakatingin ito sa larawan ni Caleb. Ilabas niyo ang baliw na batang yan! Sigaw ni Glizelle. Kung may armas lang siya na hawak ngayon, kanina pa niya tinapos ang bata. Galit na galit siya, lalo pa, at may pagdududa na ngayon ang mga tingin ni Caleb sa kanya. Si Caleb ay namumula ang kanyang mga mata na lumapit kay Sean. Where is your mom? Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng bata. Take off your hands on me! Sigaw ni Sean sa ama. Mabilis na binitawan ni Caleb ang kamay ni Sean nang makita sa mga mata ng bata si Missy. Ganito ang ex-wife niya kung tumingin sa kanya noon kapag nagagalit. Hindi ba't namatay na ang anak nila ni Missy? Hindi kaya buhay pa ito at tinago lamang sa kanya? Who is your mom? Mahina niyang tanong na para bang inaamo ang bata. Nakangiti si Sean, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang tunay na ama. No need to know. It was a great achievement to ruin your wedding, monster dad. That was your punishment for hurting my mom. Ramdam ni Caleb ang sakit sa bawat salitang binitawan ng bata sa kanya. Malakas ang kutob niyang anak niya ang batang to kay Missy. Akmang kakargahin niya ang bata nang may humablot nito sa kanya. Son, come here. Nadagdagan ang pagkalito ng lahat nang biglang sumulpot ang Hollywood actor sa loob ng venue. Ano daw ang sabi? Anak niya rin ang bata? Sino ba ang tunay na ama? Si Mr. Wilson o si Mr. Johnson? Nakatiimbagang si Caleb nang makita si Phil. Anak ko ba siya kay Missy? Sandaling hindi nakasagot si Phil. Ngunit nagawa pa rin niyang ipaglaban ng kanyang tinuturing na sariling mag-ina. He's my son. You are not worthy to call his father. Mahina ngunit puno ng pagbabanda na sagot ni Phil. Kinarga niya ang inaanak. Gusto niya itong pagalitan, ngunit nagtitimpi lamang siya. My God, son, what are you doing? Pabulong niyang wika, ngunit sapat na upang marinig ni Caleb. Kahit hindi siya nakatingin, alam niyang titig na titig pa rin ito sa anak. I'm sorry, Daddy. Hinalika ni Sean ang pisngi ng amahan upang mapalis ang galit nito sa kanya. Ginulo naman ni Phil ang buhok ng inaanak. Akmang aalis na siya nang makita ang batang kasing edad ni Sean. Ngunit saglit lamang iyon at walang paalam na rin siyang umalis. Wala ba kayong napapansin? Bakit kamukha ni Mr. Johnson si John? Oo nga no, pinaglalaroan ba tayo ng mga mata natin? Bakit ganun? Kanina ang batang bagong sulpot kamukha ni Mr. Wilson. Tapos ngayon,
Ang ama ng bata si Mr. Johnson, kamukha rin ni John. Pwede bang magpalitan ng ama ang mga bata sa panahon ngayon? Dahil sa naririnig na usap-usapan, natatarantang lumapit si Glizelle sa pari. Father, continue the wedding. We're on exchanging of rings. Ouch! Napatigil siya sa pagsasalita nang makaramdam ng sakit dahil sa biglang paghila ni Caleb sa braso niya. Kaninong anak si John, ha? Puno ng galit ang mga mata ni Caleb, tila gustong pumatay ng tao. Caleb, ano ba? Nasasaktan ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Glizelle. Of all people, ako pa ang naisipan mong gawing panakipbutas, ha? Caleb, maniwala ka. Anak mo si John. Parang asong galit nang umisi si Caleb. Not until I got the proof of his DNA. Daddy, you're a monster. Let go of my mom. Hinampas ng maliit na paslit ang kanyang ama. Galit pa rin si Caleb at gusto nang sakalin si Glizelle. Ngunit sa huli, mas nanaig ang pagmamahal niya kay John. Pasalamat ka sa anak mo at nagawa kong palampasin ito ngayon. Ngunit huwag ka nang magpapakita sa akin. Baka masaktan lang kita. Marahas niya itong itinulak, dahilan upang matumba ito sa sahig. Agad naman nag-sign of the cross ang pari. Lord, forgive them. Madiin ang anyo ni Caleb na humarap sa lahat ng bisita sa loob ng venue. Wala siyang pakialam kung naka-live man sila ngayon. Mas mabuting alam ng lahat kung gaano kagulo ang buhay niya. Hinawakan niya ang microphone. Everyone, our wedding is nothing but a total trash. The wedding is off. You may now go home. Pagkatapos niyang sabihin yon, walang pasabi na lumabas si Caleb sa kanilang wedding venue. No! Caleb! Hindi mo pwedeng gawin to! Caleb! Halos maglupasay si Glizelle sa gitna habang sumisigaw, ngunit iniwan na siya ni Caleb. Dinaluhan na rin siya ng kanyang anak na sumasabay din sa kanya sa pag-iyak. Halos dumugo na ang palad niya dahil sa kanyang kuko na bumuon dito habang nakakuyom ito. Ang mga magulang ni Caleb ay parang gustong himatayin dahil sa nangyayari. Paglabas sa venue, tinawag ni Caleb si Robin. Boss, lumabas ang alalay. Get the DNA sample of the two kids. Yes, boss. My God, Sean, bakit mo ginawa yun? Alam mo ba kung anong pwedeng maging resulta ng ginawa mo? Malaking gulong may dudulot niyon sa mommy mo. Hindi ka ba nag-iisip? Gawain pa ba ng isang bata ang ginawa mo? Hindi ka dapat sumasali sa gulo ng mga matatanda. Paano ngayon yan kapag nakarating sa mommy mo ang ginawa mo? Masasaktan mo lang ang mommy mo dahil sa ginawa mo. Hindi na nakatiis si Phil. Pinaulanan na niya ng sermon ang kanyang inaanak pagkapasok mismo sa loob ng sasakyan. I'm sorry, Daddy. Lihim lang na umiyak si Sean habang yumayakap sa kanyang amahan. Ngunit nandoon ang madalas na pagsinok nito dahil sa sobrang pigil ng kanyang pag-iyak. Kahit nakaramdam ng awa si Phil, hindi pa rin kayang humupa ng galit niya, lalo pa at bumabalik sa utak niya ang eksena kanina. Kilala niya si Caleb. Alam niyang sa ginawa ni Sean, hindi ito titigil hanggat hindi na nalaman ang totoo. Lihim siyang napapamura sa sarili niya. Isa rin siya sa dapat sisihin dahil naging pabaya siya. Ang buong akala niya ay walang pakialam si Sean sa ama nito, ngunit nagkamali pala siya. At ngayon, natatakot siya na one of these days, babawiin ni Caleb ang pamilya nito sa kanya. Hindi niya hahayaan na mangyari yun. Ngayon pa nabuo na ang kanyang pamilya. Manigas ka, Caleb. Wala kang mag-ina. Sa akin sila. Lihim niyang usal sa sarili habang yakap ang inaanak. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Shit. Mahinang mura niya. Sapat lang na siyang nakarinig. Tumatawag si Missy. Hindi niya alam kung paano nga ito sasagutin. Tiyak nalaman na nito ang nangyari. Sweetheart. Bunga niya nang sagutin ang tawag. Ano ba? Phil! Ano tong napapanood ko sa TV na naka-live? Ramdam niya kung paano uminit ang dugo ni Missy habang sinisigawan siya. Missy, let me handle this. Inutusan ko na mga tauhan ko sa kumpanya. Naharangan ang lahat ng media sa paglabas ng video ni Sean. Useless! Useless lang, Phil. Maaari ngayon, nagawa mong kontrolin ng media companies. Ngunit hindi mo kayang kontrolin ang mga taong nakakuha ng video ng anak mo mismo sa simbahan. Hindi nakasagot si Phil,
Pinagana niya ang utak niya. Ang Kuya Miko mo, isa siyang magaling na hacker. Baka magawa niya ng paraan na i-delete lahat ng may kopya ng video. Nang sa ganon, hindi na kumalat sa social media. Hindi natin maiwasan na may nakakalat na ngayon. Pero we have ways pa naman para hindi lalong kumalat ang mga yon. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Missy. Bukas na bukas din, pabalikin mo ang anak ko. What? Missy, alam mo naman hindi pwede. Dahil direktor ako ng sarili kong movie ngayon. Then, hintayin mo ako riyan bukas. Susunduin ko ang anak ko. Miss, hindi na natapos pang magsalita ni Phil dahil kaagad nang pinatay ni Missy ang tawag. Daddy, is mommy mad at me? Ginulo ni Phil ang buhok ni Sean. Promise me, hindi mo na uulitin ang ginawa mo kanina. Malaking gulo ang ginawa mong yon. I just want to ruin the monster's wedding. He has no right to get married and be happy with other women. Nagdikit ang dalawang kilay ni Phil dahil sa narinig. Wait, did you still want your monster dad? Mabilis na umiling si Sean. I hate him. Parang iiyak na sagot nito. He might take you two away from me if he returns to your mom. Malungkot na wika ni Phil. Umangat ng mukha si Sean at tinitigan ng amahan. I love you, Daddy. You will forever be my dad, no matter what. Yumakap ang maliit na braso ni Sean sa baywang ng kanyang amahan. Maluha-luha namang yumakap si Phil. Sana, naging totoong anak na lang kita, Sean. Sa loob-loob niya, habang hinahaplos ang likuran nito. Napakandong ito sa kanya hanggang sa nakatulog ito. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Caleb. Kumuha siya ng strong vodka sa kanyang in-house bar sa loob mismo ng kanyang sariling mansyon at mabilis na nilagok iyon. Laging bumabalik sa alaala niya ang eksena sa simbahan. 2 araw na ang nakaraan. Bukas ay lalabas na ang resulta kung sino ba talaga sa 2 bata ang totoong anak niya. Muli siyang nagsali ng alak sa kopita. Minahal na niya si John bilang tunay niyang anak. Kung tutuusin, isang malaking kahangalan niya kung bakit hindi man lang niya binilang ang buwan o araw na pinanganak si John. Masyado siyang focus sa kanyang trabaho upang tuluyang kalimutan si Missy. Nagpasya lang naman siyang pakasalan si Giselle dahil kay John. Naalala niya nung unang kita nila ni Giselle. Nagpropose kaagad ito na pakasalan niya for the sake of business. Hindi niya sineryoso iyon dahil si Missy ang laman ng puso niya. Ngunit nagawa nitong magpakasal kay Phil, kaya wala na rin siyang dahilan pa upang habulin ito. Ilang taon din siyang umasa at naghintay kung kailan maghihiwalay ang dalawa. Ngunit nang hinanap niya ito sa New York, nalaman niyang nagsasama pa rin ang dalawa bilang mag-asawa. Umuuwi pa rin si Phil kay Missy. Ngunit bakit hindi man lang niya alam ang tungkol sa batang yon sa simbahan. Muli siyang nagsali ng alak. Kumuha ulit siya ng bote nang makitang ubos na ang laman niyon. Shit, kainis. Napamura siya sa sinapit ng kasal niya. Napatawa siya sa sarili. Muntik na niya ang pakasalan si Giselle. Kung hindi lang dahil sa batang yun, malamang pinagtatawanan na siya ni Giselle dahil nagawa siya nitong utuin. Lokong babaeng yun. Huwag lang siyang magpakita sa akin. Hindi pa siya nakakatikim ng sakal ko. Speaking of sakal, nagawa niya iyon kay Missy. Nagawa niyang saktan ito dahilan upang iwan siya. Naudlot ang pamamasyal ng isipan niya nang tumawag si Robin. Boss, lumabas na ang result ng DNA ng dalawa. Ang planong paglagok niya ng alak ay naantala dahil sa narinig. Dalhin mo dito sa bahay. Hihintayin kita. Areglado, boss. Pinatay na nito ang tawag. Bigla siyang na-excite na kinakabahan din. Malakas ang kutob niya na ang batang yun ay anak nila ni Missy. Nakikita niya sa mga mata ni Phil na may tinatago itong sekreto. How dare him to claim my son? Usal niya at muling pinagpatuloy ang paglagok ng alak. Sakaling mapatunayan niyang may anak sila ni Missy, babawiin niya ang kanyang mag-ina by all means. Samantalang si Giselle, hindi mapakali sa kanyang silid. Kasalukuyan silang nasa kondo ng anak niya. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Tulog na ang kanyang anak, ngunit siya'y abala pa rin ang isipan niya kung paano makabalik kay Caleb. Nagdial siya ng numero. Kaloy, ang pinapagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Yes, ma'am. Nagawa ko na ang pinapagawa mo. Walang sabit. Good.
Ipapasok mo ngayon din ang pera sa bank account mo. Siguraduhin mong kaya mong itikom yung bunganga mo kung ayaw mong ikaw ang tapusin ko. Muchas gracias, madam. Buenas noches, haha. Sinundan ito ng hagalpak ng tawa. Tuwang-tuwa ito na matanggap ang pera. Saka pa lamang pinakawala ni Glizal ang pagguhit ng makasalanang ngiti niya. Oh, Caleb, ngayon pa ba ako aalis sa tabi mo? Gayong lahat ng hinahanap ko sa lalaki ay nasa iyo na? Kasalanan mo dahil sobra mo akong binabaliw sa kama. Samantalang hindi makapaniwala si Caleb habang nakatingin sa kanyang hawak na papel. 99.99% anak niya si John at 27% lamang sa batang yun sa simbahan. Boss, ngayon mapapanatag na ang loob mo. Anak mo talaga si John. Buti sana kung napanatag ang loob niya, ngunit hindi dahil pakiramdam niya ngayon ay parang sasabog na ang dibdib niya dahil lang hindi niya makuha ang gusto niyang mangyari. Malakas ang kutob niyang anak niya ang batang yun. Hindi siya mapakali. Tinawagan niya ang kaibigan niyang nagmamay-ari ng DNA testing center sa ibang bansa. Malamang sa ganitong oras ay may result na ito. Hindi alam ni Robin na maliban sa inutos niya rito, personal din siyang nagpadala ng sample sa DNA center na pagmamay-ari ng kaibigan niya. Gusto niyang makasiguro. Bro, excited ah. Agad na bungad ng kanyang kaibigan sa kabilang linya nang sagutin na nito ang tawag. Ano ang resulta? Send ko sa email mo. Sagot nito. Agad niyang pinatay ang tawag upang tignan sa email niya ang DNA test result. Ganoon na lang ang pagtataka niya dahil magkaiba ang resulta ng DNA. Sa result sinasabing 99.99% anak niya ang batang nasa simbahan at hindi ito anak ni Phil. At si Johnson, hindi niya tunay na anak. Kung ganoon, mayroong sabotahe na nangyayari. Kung hindi niya pinatest ang eggs ang sample sa kaibigan niya sa ibang bansa, muli na naman siyang maloko. Mga loko! Nasindak si Robin nang biglang hinagis ng kanyang boss ang kopita. Galit na galit ito habang nakatingin sa kanya. Bakit boss? Nahintakutan na tanong ni Robin kay Caleb. Sinong nagbigay sa'yo ng result na to? Hinagis ni Caleb ang DNA test result sa alalay niya. Agad naman iyong sinalo ni Robin nang tumama iyon sa mukha niya. Tinignan niya ang result upang kumpirmahin kung anong meron doon at bigla na lamang nagalit ang boss niya. Ano ba kasing kinagagalit mo, boss? Muling tanong niya nang walang makitang kakaiba sa DNA result. That DNA is fake! Sigaw ni Caleb at gustong-gusto nang suntukin ang alalay niya dahil sa katangahan nito. Base sa nakikita niyang reaksyon nito, hindi nito alam na peke ang resulta na nakuha nito. Fake? Paano nangyari yun? Ako mismo ang kumuha doon sa main branch ng Galea DNA Testing Center kung saan ako nagpalab. Paliwanag nito. Sinong nagbigay sa'yo? Yung payat na lalaki na naka-duty doon. Paanong peke ang binigay niya sa akin? Nagtatakang tanong nito. Hinampas ni Caleb ang dingding. May humudas na naman sa akin. Nakatiimbagang na wika niya. Bakit boss? Paano mo naman nalaman na peke ang resulta nito? Alin ba ang totoong result? Kinuha ni Caleb ang cellphone at binuksan muli ang file sa email. Yan, tignan mo ang pagkakaiba ng DNA result na yan kumpara sa dinala mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Robin. Ibig sabihin, ang batang yun na bagong sulpot sa simbahan, ang tunay mong anak? Sino naman ang nanay yun? Sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa kama mo. Abay, mahirap naman matandaan kung sino sa kanila ang ina ng bata. Nakapikit ka ba kanina? Hindi mo ba nakita kung sinong kumuha sa batang yon? Si Phil! Singhal niya sa alalay. Muli siyang nagsali ng alak sa kopita at tinungga ito ng tuloy-tuloy. Biglang may bumarasan lamunan ni Robin dahil sa pumasok sa isipan niya. Boss, pahingi ako ah. Mabilis din siyang nagsali ng alak sa kopita at kinuha niya iyon at nilagok. Boss, huwag mong sabihin na buhay ang anak ninyo ni Ma'am Missy. Exactly. Nagsinungaling siya sa akin. Naninigas pa rin ang mga panga ni Caleb. Pero bakit naiinis ka? Ngunit parang masaya ka na. Buhay ang anak niyo ni Ma'am Missy. Binalingan ni Caleb ang alalay at tinapunan ng masamang tingin. Masyado bang halata na masaya siya dahil may anak sila ni Missy? Hindi ba dapat ay galit na galit siya ngayon? Yun naman talaga ang nararamdaman niya. Galit siya dahil ilang taon na pinagkait sa kanya ni Missy ang anak niya.
Sa halip, si Phil ang hinayaan nitong magpakaama sa kanyang anak. Ano ngayon ang plano mo, boss? Kawawa naman si John kapag inabandona mo. Tanong ni Robin. Tututuring ko pa rin na akin si John. Huwag lang magpakita sa akin si Glizel. Sagot niya at muling nilagok ang alak. Paano kung hindi papayag si Glizel? Dahil kilala mo naman ang babaeng yun. Lahat ay gagawin, makuha ka lang. Nagtagisan ang mga ngipin ni Caleb nang maalala na naman si Glizel. Siguraduhin niya lang na wala siyang kinalaman sa pamimeke ng DNA result dahil tinitiyak ko. Hindi na siya makakalakad pa. Aba, mahirap yan, boss. Hindi ba noon hindi rin makalakad si Mamisi dahil pinagod mo sa kama? Huwag mong sabihin, ganun din ang gagawin mo kay Glizel. Tinadya ka ni Caleb ang alalay. Mabilis naman itong umiwas. Nagtitimpi siya. Wala na bang magandang sasabihin niyang bunganga mo? Pwede bang umalis ka na lang? Sige na nga, boss. Marami pa akong gagawin. Agad na nagpaalam ito sa kanya habang nagkakamot ng ulo. Kinabukasan, nagising si Caleb nang maramdaman na may humahalik sa labi niya. Pinahiran niya ang labi habang nakapikit pa rin sa pag-aakalang ang aso niya ang gumagawa nun. Caleb, babe, gising na. Nagdilat siya ng mga mata nang marinig ang malanding boses ni Glizel. Nakangiti ito habang nakatunghay sa kanya. Agad siyang bumalikwas ng bangon. Dahil naalimpungatan siya, mabilis niyang sinakal ang babae. Who gives you right to touch me, ha? Caleb, asaktan ako. Parang kakapusin ng hininga si Glizel. Kasama ko ang anak mo. Saka palang binitawan ni Caleb si Glizel nang marinig niya ang sinabi nito. Tinignan niya ang paligid ng silid niya. Wala si John. Kung kasama niya man ito, malamang ay baka silid nito dumiretso. Binalingan niya si Glizel. Sinong nagsabi sa'yo na anak ko si John? Nagtataka si Glizel habang nakatingin kay Caleb. Ang alam niya, dumating na ang result ng DNA at nakarating na ito kay Caleb. Bakit parang hindi pa rin ito naniniwala na anak nito si John? Caleb! John is your son! Giit pa rin niya. Sige, magsinungaling ka pa kung gusto mong tapusin na lang kita. Alin nga kaya ang tunay na resulta?